na best friend natin na walang iba kundi si Congressman Marco Beta. Gustong-gusto niya na makita ko doon sa kamera. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. I-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives. Ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are you requesting that Mr. Epipanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt ang mga vloggers na inimbitahan pagkatapos di sumipot ay isinailalim ng contempt sa Tricom hearing. Kasali ba dito si Epipanio Labrador, yung nirequest ni Congressman Marcoleta dahil sa pagtawag sa kanya na demonyo pati na sa siktang inaniban niya? Kung di kasali sa na-cite in contempt, naimbita ba nila si Epipanio Labrador? Tatalakayin muna natin ito, mga kapatid. Samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Welcome sa lahat na mga sumusubaybay, katoliko man at hindi katoliko. Di po natin layunin, mga kapatid, na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Good evening po, Sir Windel, Ma'am Sara, ni Christy Concepcion Charot, sa lahat na mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Now, tinututukan natin dahil kung maalala ninyo, ni-request, although di miyembro sa committee daw si Congressman Rodante Marcoleta, pero dahil sa maanghang na banat nitong si Epipanio Labrador sa siktang Iglesia ni Kristong kay Manalo, at grabe din ang banat niya kay Marcoleta, kaya ni-request na kung maari ay ipatawag sa Tricom hearing. So, ni-request ni Pimentel, ang sekretary ng committee, na imbitahan si Epipanio Labrador. So, dapat pizza 8 kahapon dapat haharap si Epipanio Labrador. Kaya tinutukan din natin. Pero ang problema, may mga vloggers na inimbitahan, di nagpakita. Kaya, na-cite in contempt. Wala ko narinig na kasali si Epipanio Labrador, yung maanghang na banat niya kay Congressman Rodante Marcoleta at sa Iglesia ni Cristo, kung saan ni-request, binanatan pa sa kaniyang vlog. Di ko na lang iparinig dito ang mga maananghang pa, pero
bahagi lang ito. Na best friend natin na walang iba kundi si Congressman Marcubeta. Gustong-gusto niya na makita ko doon sa kamera. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. I-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives. Ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are you requesting that Mr. Epipanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt Oh, yun. Cite in contempt yung mga vloggers. Ang tinatalakay kasi dito, yung mga pagmumura, yung pagkakalat ng mga fake news. Pero sa unang paglabas dito, ang ating komento, kung yung grabing pagmumura at yung pagtawag sa demonyo ay dapat maipatawag sa TRICOM hearing, aware ba si Congressman Marcoleta na yung mga INC vloggers, grabe din ang kanilang banat? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Ang mga ministro mismo ni Felix Manalo, di po ba, sa programa nila, ang Simbahang Katoliko at sa Pasugo Magazine, ay tinatawag na sa demonyo. Oh, so kung ang INC at si Marcoleta ay tinawag na demonyo nitong si Epipanio Labrador at dapat haharap sa TRICOM, how about ang mga ministro ni Felix Manalo na grabe ang banat din at ang Iglesia Katolika ay tinatawag na sa demonyo? Kung ang pag-uusapan naman, mga kapatid, ay fake news, how about naman etong nag-viral na pinakilala ng INC na pari daw ng Simbahang Katoliko na yumakap sa kanilang sikta na nalantad natin na hindi naman totoong pari ng Simbahang Katoliko? Kahit sa news nila sa ANC TV, pinakita na Paris priest daw umano at naglabas na ng pahayag ang naturang parokya na hindi totoong pare yan. Pagkatapos sa larawan na pinakita, di po ba, lay minister pala. Okay. Ngayon, may ilang mga vloggers na isinailalim na cite in contempt. Kaya nga, tinignan natin, pinanood natin, kasali ba dito si Epipanio Labrador? Pero, kung maalala ninyo, sa TRICOM hearing kahapon, abay, uminit ang ulo ni Congressman Rodante sa ilang, Congressman Abante. Alala ninyo na si Congressman Abante ay isang bishop ng Baptist. Pero, naalala niyo ba yung banat ni Marcoleta na 3 tao daw umano ang nanggugulo sa kanya? Sino yung mga 3 tao? Na-identify agad sa mga nagkomento kung sino yung tinutukoy ni Marcoleta. Balikan muna natin siya, ha? 3 tao manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa mulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos ka. Oh, yan.
na-identify ito kung sino itong tatlong tao na tinutukoy ni Marcolita sa mga nagkokomento na may mga nagsasabi na una, si Congressman Paduano dahil dating NPA. Pangalawa, yung bishop ng Baptist na si Congressman na uminit ang ulo, at yung si Dan Fernandez na sinabi umano na artista na di pa sumikat, laos na. So, di ba mapatawag din nila si Congressman Rodante Marcolita sa banat na ito na bakit tinawag si Congressman Abante na bulaang propeta? Okay. Tinutukan natin ito dahil kung maalala ninyo, sinabi ng chairman ng committee, iimbita nila si Epipanio Labrador. So dapat haharap siya kahapon. Pero di siya kasali sa na-cite in contempt. Ito ang ilang mga vloggers na na-cite in contempt. Today, again, there are three personalities who did not appear while the subpoena is still in effect. Ito, tatlo lang ang pinangalanan dito na hindi humarap sa TRICOM. So, anong nangyari? Pinadalahan ba talaga nila? Dahil malinaw yung sinabi ni Congressman Pimentel, nag-request sa sekretary ng committee na padalhan si Epipanio Labrador na haharap sa hearing kahapon sana. Pero dito sa binasa niya, tatlo lang, di naman natin nakita si Epipanio Labrador dito. Pagkatapos, nauna nang sinabi ni Epipanio Labrador, di talaga siya haharap. Kaya nga sa komento natin, kung di siya haharap, nanganganib siyang ma-cite in contempt. Kung ma-cite in contempt, magiging wanted siya. Pero dito binasa, sino ang mga vloggers na hindi nagpakita kahit inimbita? Mr. Alan Troy Rolando Sasot, Ms. Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, and Mr. Jeffrey Almendras Celes. So it's up to this committee to take action on this. Mr. Chairman. Yes, Honorable Paduano. Mr. Chairman, on record, I have with me a letter from Ms. Alan Troy Rugando Sasot, and the first and second reply of Ms. Sasot is still the same, no? He is Alan, he siguro. Anyway, she is. Yan, kung inimbita nila si Epipanio Labrador, dapat kasama siya sa binasa ditong di sumipot at ma-cite in contempt. Pero di siya kasali dito. Pakinggan ninyo. Residing abroad in Beijing, and once again, the reply is still the same. Now, Mr. Chairman, with this, we have invited her, during the first hearing, and this is now the fourth hearing, Mr. Chairman. But, before I move for the status of Ms. Alan Troy Rugando Sasot, Mr. Chairman, may I respectfully move that we will ask the DFA and the Bureau of Immigration for the present status of Ms. Sasot, and for the two agency to report to this committee ASAP, so that we will know what's really the status of Ms. Sasot. And with that, Mr. Chairman, since for invitation, and that includes a subpoena at testificandum for Ms. Sasot, may I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt Ms. Sasot in violation of Section 11, Paragraph A
of our internal rules, refusal to answer summons without legal excuse. So Sir. move, Mr. Chairman. Is there any objection? Is there any second? Second. Is there any objection? There being none, motion is carried. Our second, Mr. Chairman, is a subpoena ad testificandum was also issued to Mr. Celes, Jeffrey Celes, and Ayan ang mga supina sa pag-invite nila para pilitin talagang haharap at managot. At dahil iyon ang mga supinang pinadala nila, binawala sila, no? Sa tatlo na vloggers, kaya dito si Panduano nagmosyon sa ilalim sila sa contempt. an invitation, the show cause order, and a subpoena ad testificandum was issued to him, but still, he is not present in today's hearing, Mr. Chairman. And before that, Mr. Chairman, I have some information that Mr. Celes has left the country abroad. So once again, Mr. Chairman, I respectfully move that we will direct the Department of Foreign Affairs and the Bureau of Immigration to the status of Mr. Celes. So move, Mr. Chairman. Is there any second? Any second from the members? Second. Any objection? There being none, motion is carried. Now, next, Mr. Chairman, may I respectfully move that in violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celes. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. At lastly, Mr. Chairman, for all those, for the three, the last one is for Miss Lorraine Marita Blang Badoy Partosa. We have a letter addressed to this committee with regards to the subpoena ad testificandum that was issued to Miss Badoy. She's now in Hong Kong, and attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, I respectfully move that once again, may we ask the Bureau of Immigration to the travel records of Miss Badoy. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. Now, Mr. Chairman, may I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal. Yan ang mga na-cite in contempt, no? Sa inimbita nila gamit yung mga supina, mga kapatid, na di talaga sila nagpakita. To answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Now, lastly, Mr. Chairman, I'd just like to inform this committee that we have received a copy reply to our invitation for Mr. Mark Anthony Lopez. He was present at the hearing, and he refused to be present today for reason that he has already explained. And Ayun, itong vlogger na ito, sa nakalipas na TRICOM hearing nila, nag-attend. Pero, sa pangalawang bisis, kahapon, inimbitahan nila dahil meron pa silang mga katanungan, di nagpakita. Ito na naman, cite in contempt na naman. and discuss to us his participation as a blogger. But nonetheless, Mr. Chairman, for me, supposedly, he has all the time in today's hearing to explain why he should not be cited in contempt, because during the last hearing, Mr. Chairman, I already warned all those resource persons that be cautious not to issue statements maligning, attacking the ongoing investigation, Mr. Chairman. And I have a copy of the vlog after the hearing, no? While I personally talked to him and warned him about a possible violation, no,
for discussing, maligning, and attacking this committee hearing. And I'd just like to read in toto, Mr. Chairman, the content of his blog. Point to ponder, and quote, "It was blatantly obvious that there was a concerted effort to humiliate us and bring us down on our knees, and when it was deemed a success yesterday, the Enchimadas, Talianistas, Dilawans, Peking Pula, and even mainstream media are gleefully celebrating and pouncing on our forced breakdown and takedown in TRICOM hearing. Imagine all that effort, hype, and hysteria dedicated to a puny bunch of bloggers. Ewan ko ha, pero pwede naman kami ignore, di ba? Pwede naman kami baliwalain. After all, if we indeed are fake news purveyors, the best thing they should do is fight us with their own kind of information dissemination. For the admin, let your work, policy direction, and placement speak for itself. And let your social media army hype tell Kingdom come. Pero kami talaga ang priority at national interest. Mr. Chairman, with this blog made by Mr. Mark Lopez, Mr. Chairman, this is in violation of, once again, Section 11, Paragraph F of our internal rules, undue interference during the proceedings, Mr. Chairman, or committee investigation. So with that, Mr. Chairman, once again, I respectfully move to cite in contempt Mr. Mark Anthony Lopez, for such violation. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Now, Mr. Chairman, for the second motion, in the case of Mr. Mark Anthony Lopez, under our rules, in violation of letter F is only maximum of 10 days. So with that, Mr. Chairman, I move that Mr. Mark Anthony Lopez be detained in the premises of the House for 10 days, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. While Mr. Jeffrey Celis, Ms. Badoy, and Ms. Sasot violates Section 11, Paragraph A, may I respectfully move that the three mentioned name be detained until the committee hearing will be terminated and be detained in the premises of the House. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Naku, ikukulong daw hanggang ma-terminated ang hearing, no? Pero, di kasali dito yung ipinatawag ni Congressman Marcoleta, si Epifanio Labrador, na grabing banat niya sa INC at grabing banat niya kay Marcoleta. Kaya ang kuminto natin, dahil tinawag niya ang INC na sa demonyo, yun, nagalit si Marcoleta dahil siya din tinawag na sa demonyo. Kaya ganitong ori daw, no? Ganitong ori daw ng mga tao, vloggers, dapat ipatawag sa komite. So kaya nag-request si Congressman Pimentel sa sekretary ng komite na papadalhan ng imbitasyon. Pero wala tayong nakita din sa pag-monitor kung nandun ba si Marcoleta. At how about yung banat din ni Marcoleta at yung banat ng mga ministro mismo ni Manalo? Ang linaw na pinangalanan nila ang simbahang Katoliko sa demonyo, ang mga pare sa demonyo. O, grabe ang banat nila, no? At yung fake news nila kaugnay sa tiara na may inalagay daw umano na Vicarious Filii. Fake news yan. At maliban yan na fake news, palagi nilang sinasabi, tampered daw ako, tampered. Pero nilabas nila ang tampered na balita. Ano yon? Yung pare daw ng simbahang Katoliko na yumakap sa INC na hindi naman totoong pare. Oh. So,
kung fake news ang pag-uusapan at kung ang argumento ni Congressman Marcolita binanatan ang kaniyang siktang inaniban at siya, so kaya ba niyang ipatawag? Pati ng mga ministro na grabe din ang banat sa simbahang katoliko na tinatawag na sa demonyo. Nasa mga Pasugo Magazine, nasa programa nila. At kung fake news, kaya ba nila ipatawag? Halimbawa yung ipinakita natin na aklat na katoliko na binasa, minadjik pa. Di ba? How about yung aklat na ipinakita natin na klarong-klaro nakapresent sa kanilang TV, pinakita sa TV, pero lumagbas sa pahina 63 na ang naturang aklat ay hanggang pahina 18 lang. O yun. So, kung balikan natin yung banat ni Congressman Marcolita sa kaniyang mga kasama, grabe yon. Tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos ka. Oh, yun. Again, Grabe na banat there yun. are three personalities who did not appear while So, kung maalala ninyo sa naturang hearing, no? Naturang hearing, uminit ang ulo ni Congressman Abante sa Congressman Bini Abante, no, na isang bishop ng Baptist, sa ilang mga vloggers at grabe ang kanilang sagutan sa hearing. Pero, di ba umabot kay Congressman Abante itong banat ni Congressman Marcolita na isa sa mga nanggugulo sa kaniya, bulaang propeta. Grabe yun ha, bulaang propeta. Ito ang mainit na sagutan sa ni Congressman Abante at sa vlogger. Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court Mr. Chair, so that don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge proper you in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Sandali lang, may nabasa ako dito kay Nestor Birnalas. Para sa akin, bro, di mali ang ginawa ng NPA kung gamiting tama di yung pira-pira lang. Ano yon? Para sa akin, bro, di mali ang ginawa ng NPA kung gamiting tama-tamang tama di yung pira-pira lang. Ano ba yun? So, NPA lang, komunista na yan. Komunista, walang Diyos yan. Tuloy natin. Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, So Mr. therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. So, yun ang sabi ni Congressman Bini Abante. Pero, di ba siya apektado sa banat ni Congressman Marcolita na isa sa mga nanggugulo sa kanya sa tatlo ay bulaang propeta? Bigat yan. let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons cannot. Dito nakita natin na uminit na talaga si Abante dito. Only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, anong tawag doon, functions bilang public official, okay yon.
Nasabi mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I be heard? I cannot speak on behalf of Miss Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Miss Joey, Miss Cruz, are you insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, So that's that is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions. Kaya tinawag mo akong g***o. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. Inobserbahan mo I watch your hearings. Since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that? No, not really, Mr. Chair. Just in the binanggit mo 19th sa akin, Congress. so you hated me, Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, ako, binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo, binanggit mo, I'm going to be, hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, Chair, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo yung human rights. Yes, binanggit mo Mr. yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. So si Congressman Bini Abante, uminit ang kanyang ulo sa pahayag ng komento ng vlogger na minumura siya at sinabing isasampal sa kanya. Kaya uminit. How about yung sinabi ni Marcoleta na bula ang propeta? Tuloy natin. Napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse. Therefore, you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair.
May I respond, Mr. Sapagkat Chair? pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression. So, sabi ni Nestor Bernales, para sa akin dapat talaga na ipakulong ang mga nagpakalat ng fake news para di pamarisan. Yun ang dahilan daw sa TRICOM. At noong nakalipas na TRICOM hearing, tinatalakay nila ano ba yung definition ng fake news. No? Okay, tuloy natin. Is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot... jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Yeah, law There on is libel. a law on slander. There is is it okay? a law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Uminit na talaga si Abante dito, ha? Paul? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if Oh. if that is your assessment of And that kind of listen, statement, you not will only have your... libelous, Mr. Chair. Dali lang, ha? Not only libelous, ha? That is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court Mr. Chair, so that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge proper you in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. Therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito, para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Kaya, wag kang mag-alala. Hindi Uminit talaga si Abante dito. No? About yung banat na bula ang propeta. So, baliwala yang ni Abante. So, di talaga sumipot. No? Si Epifanio Labrador na nauna ng tinawag, pinatawag ni Congressman Marcolita, kung ibalik natin. Na best friend natin
na walang iba kundi si Congressman Marco Beta. Gustong-gusto niya na makita ko doon sa kamera. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. I-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives. Ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec. So, mapatawag ba talaga ni Congressman Marcolita itong si Epifanio na grabe ang napakaanghang ang banat sa siktang inaniban niya at mismo sa kanya. Pero how about naman itong mga INC vloggers na grabe din ang kanilang banat, hindi lang sa mga kaparian kundi sa simbahang Katoliko. May bahagi pa sa naunang ipinakita natin na tinawag nilang sa demonyo ang simbahang Katoliko. At yung iba nilang mga INC vloggers, grabe din, no? Grabe din ang pagmumura. So, kung ang ganung ori na mga pangangaral ay dapat ipatawag, so, kailangan bang ipatawag din? At kaya bang ipatawag din itong ilang mga vlogger sa kanila? No? Kung inanap natin yung eto, grabe ito. Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Yan. Grabe ang tira. Ilan lang yon, no? Ilan lang yon. Pero pagdasal natin, dahil alam naman natin na itong umanib sa INC, naniniwala talaga sila na ang kanilang inaniban ay totoong iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa pinagtagpi na mga aklat Katoliko na nabasa lang na Church of Christ, inaangkin na. Ang daming nabiktima sa maling akala. Pagdasal po natin mga kapatid, na sana maliwanagan alin ang pipiliin niyo. Ang pirated na siktang tatag lamang ng tao o yung tunay na iglesia ni Kristo. Sino pa ba yung tunay na iglesia ni Kristo? Sino ba yun? Mismo na ang kanilang mga ngaral ang nagpatotoo kung sino yon. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa mali, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Paano nagiging mali ang pag-unawa na sila mismo ang nagpatunay na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.